Welcome back guys for another video, and today ang topic natin is ano-ano nga ba yung mga 10 grooming habits na kailangan mo nang gawin today. Kung interested ka dyan, keep watching. Alam ko sinasabi mo na pagka-grooming, pang babae lang yan. When it comes to grooming, marami din akong natutunan sa mga babae. And iba dito, isi-share ko sa inyo. And pag in-apply mo siya, maganda din na magiging effect nito sa'yo. Number 1 na habit, and dapat ginagawa mo na to, is yung face wash. Sobrang basic, kailangan everyday nagpe-face wash ka, at least twice a day. Isa sa umaga, pagkagising, and bago matulog. So ito yung gamit ko ngayon, Nivea Men, yan. Kung anong ginagamit mo na facial wash, pwede yan. Mas maganda kung may scrub siya para yung mga deep-seated dirt, mas natatanggal siya. Ito consistent na dapat ginagawa mo kasi siya. Kasi everyday, let's say lumabas ka, nag-work ka, galing kang school, yung mukha mo, naka-expose yan sa dumi sa labas. And alam mo naman sa Philippines, masyadong mausok. And yung usok, yung dumi niyan, hindi yan basta-basta natatanggal sa ligo lang. Kaya kailangan talagang pini-face wash mo siya. And kapag ka nag-face wash ka, dapat nakaganito. Ito ang gagamitin mo, pa-upward, para namamassage mo din yung mukha mo. Kasi pag binarabara mo siya, magiging sagi yung mukha mo. Kaya dapat pagka sa mukha, gentle lang. Number 2 na grooming habit na dapat ginagawa mo din is yung pag-a-apply ng toner. Okay, usually ginagawa ang pag-apply ng toner after ng face wash. Kasi minsan hindi ka pa rin na dumi na natatanggal dyan sa face wash pa lang. So itong toner ang magtatanggal dyan. Kaya ang kailangan mo lang dyan isang cotton balls, ganito. And ako ang gamit ko na toner is itong malunggay, yan. Kasi ang maganda dito sa moringa o na to na malunggay, natural siya. Hindi kasi ako masyado gumagamit ng toner na ma-chemicals. Masyado siyang matapang sa mukha. And ito, the best to sa akin. I-shake mo lang din to. Then, lalagay mo yan dito sa cotton. Yan. Yan siya. Konti lang, sakto lang. Then, ipupunas mo na siya dyan. Yan. Ganyan. Diba, ang akala mo, babae lang gumagawa nito. Dapat pati lalaki ginagawa din to. Kasi, lalo na tayong mga guys, masyado tayo exposed sa dumi, kaya dapat yung balat natin mas inaalagaan natin. Usually itong ilong yan, kasi matatanggal mo dito yung mga yung mga whiteheads, blackheads, yan. Number 3 na grooming habits na dapat ginagawa mo na din is yung pag-face mask. Usually ito ginagawa ko siya twice a week. Okay, ang ginagamit ko na face mask is itong Aztec, yan. Nag-viral to, I think mga last 2 years or last year. Sobrang ganda kasi nito, lalo na kung may breakouts ka or may pimple ka. Kasi dati nagka-pimple ako na sobrang dami. As in, talagang madami. Gagawa din ako ng video dyan kung paano ko natanggal yung breakout ko. Kasi as in, tong mukha ko, sobrang punong-puno yan. Ayaw ko na din siyang balikan. But isi-share ko din sa inyo kung ano yung mga ginawa ko that time para mawala yung breakouts. And isa dun sa nakatulong is itong Aztec na to. Sobrang the best to. Again, organic din. Napakitaan ko din kayo ng tutorial kung paano gamitin din to. Usually may ka-partner to na apple cider vinegar. Yun ang pinapangtunan ko dyan. Ganito siya. Powder yan. Yan. Para siyang semento. Yan. Sobrang the best to. Start mo yung gawin at least twice a week lang kasi yung skin mo parang constant siyang nababanat. And ito yung mas hardcore na paglilinis compare sa usual na face wash lang. Number 4 na grooming habit na dapat ginagawa mo is yung pagtatanggal ng unibrow. Yan, yung dito. Kasi may iba parang agile, yung diretso. Ako actually, ganun din ako. Talagang pati yan dito. Nagdudugtong yan. Kaya ang ginagawa ko, meron akong channel na ganito. And time to time ko yung tinatanggal dito. Kasi ang pangit yung pagpantay eh. And then, isa to sa constant na ginagawa ko halos everyday. Pag may patubo pa lang dyan, tinatanggal ko na kagad. Kasi pangit talaga siya tignan. And ikaw kung may unibrow ka, tanggalin mo siya. Huwag mo siyang hayaan na dumami. Ikaw meron din pa konti-konti. Try mo siya i-trim ng ganito. Medyo masakit siya. Hindi naman siya sobrang sakit. But magandang effect din siya pag ginawa mo mas malinis tignan. Kumbaga mas plakado yung kilay mo tignan. Number 5 na grooming habit na dapat ginagawa mo is mag-apply ka ng conditioner. Usually kasi sa mga lalaki, pag naliligo, ang ginagamit lang is shampoo.
And okay naman yun pag magtatanggal ka ng dumi sa ulo mo. But nakaka-dry kasi masyado yung shampoo. So kung gusto mo ng mas healthy na buhok and bouncy, kailangan mag-conditioner ka kasi ito yung nag-add ng nutrients kapag naliligo ka. Kasi usually pag nag-shampoo ka, yung natural oils niyan, matatanggal lahat kasama yung mga dumi. Kaya pansin mo, di ba, sobrang dry ng buhok mo. But pag nag-conditioner ka after that, nalalagyan mo siya ng mga oils, kaya mas nagiging bagsak siya and mas healthy yung buhok mo. Kaya dapat everyday ka din nagko-conditioner. And since ako long hair, ang gamit ko is etong Tresemme na keratin smooth. Yan. Kasi gusto ko pag mahaba yung buhok ko, mas malambot siya and mas flowy. And mas nagiging healthy to, mas madali siyang hugasan. May mga conditioner kasi na pagka ginamit mo, sobrang makapit sa buhok and mahirap siya tanggalin. Kaya ako ito ang mas ginagamit ko, mas madali lang siya and mas healthy kasi may serum na din to and may keratin pa. Compare sa mga ibang brand na alam mo masyadong generic. Number 6 na grooming habit na dapat gawin mo is yung continuously na dapat sinusuklay mo yung buhok mo. Yan. Gaya dito. Kasi, kaya minsan di ba nagiging kalbo agad? Kasi hindi nagsusuklay. Kapag sinusuklay mo kasi yung buhok mo, yung scalp mo, namamassage mo din siya. And pag minamassage mo yung scalp mo, yung flow ng blood dyan, mas tumataas, mas gumaganda. And kapag nagpo-flow yung blood dyan sa scalp mo, yung pagtubo ng buhok mo mas mabilis and yung buhok mo mas nagiging healthy siya. And kapag bumili ka ng suklay, huwag kang bibili ng mga cheap, yung mga plastic kasi yun yung nakaka-damage ng buhok tsaka masakit siya sa ulo. Ito ang gamit ko is itong Wamulan yan. Sobrang ganda na to, talagang kahoy talaga siya and sobrang sarap sa ulo. Kaya yung iba nagtatanong sa akin, but JC sobrang bilis sumaba ng buhok mo, ilang buwan lang ang haba agad. Kasi everyday nagaganto ako habang nanonood or habang may ibang ginagawa na free naman yung kamay ko, lagi lang nagsusuklay. Kaya mas gumaganda yung haba ng buhok ko, mas nagiging healthy siya. Number 7 na grooming habit na dapat mong gawin is mag-apply ka ng natural oil sa buhok mo. Kasi sa sobrang kaka-shampoo mo, nawawala yung natural oils ng buhok mo. And kaya dapat pag nag-shampoo ka, at least twice a week lang kasi masyadong matapang ang shampoo eh. And aside doon, ang pwede mong gawin is ito, may natural oil ako. Ito, virgin coconut oil yan. So, nagwiwisik lang ako dito. Yan. Yan, then, tsaka mo lang siya, kakalat sa kamay mo. Tapos, mo lang siya. Yan. Mo lang siya sa buhok mo. Usually ako ginagawa ko to after maligo. Tapos, pagka medyo basa pa yung buhok. Kaya yung buhok sobrang lambot talaga siya. Kung maikli lang yung buhok mo, at least sobrang konti lang para mas lumambot lang siya and mas gumanda yung buhok mo. Number 8 na grooming habit na dapat mong gawin is syempre, mag-dental floss ka. Yan. Sobrang importante to. Huwag mo hayaan na masira pa yung ngipin mo bago mo alagaan yan. Kasi siya kaka-toothbrush mo, hindi naman lahat natatanggal yung dumi dyan. Kasi yung bristle ng toothbrush mo, hindi naman nakakapasok sa loob yan eh. Kaya dapat nagaganto ka kada umaga and gabi din. And yun, syempre, magpa-cleaning ka na din at least every 3 months or every 6 months is up to you. Basta malinis mo lang din yan. Kasi yung teeth, sobrang importante talaga siya. Lalo na sa communication, sobrang importante siya. Mas madaling makapersuade pag maganda yung ngipin mo. Kaya ako din nag-invest din ako sa brace kasi hindi din maganda yung ngipin ko. And na-realize ko na ang tao, ginajudge ka din pagka hindi maganda yung ngipin mo or maganda yung ngipin mo. That's why, kaya kailangan alagaan mo yan. Number 9 na grooming habit na dapat gawin mo is linisin mo yung scalp mo. And ako ang ginagawa ko minsan sa cotton balls, linalagyan ko lang ng baby oil or virgin coconut oil tapos dinilinis ko yung scalp yun dito. Kasi minsan may mga dumi yan na hindi natatanggal pag naliligo ka. Usually, dyan nagkaka-build up ng mga dandruff, dyan nagkakadumi yan eh. Pag namuo yan, kaya siya nagiging dandruff. And pag continuous mo siyang nililinis, hindi ka magkaka-dandruff and mas lumilinis yung scalp mo. Kaya mas mabango siya. Last grooming tip na dapat mong gawin is
scrub mo yung body mo. Like this one, gumamit ka ng ganito. Meron nito sa mga Watsons, Depth Store. Kasi minsan pag sinasabon mo and kinakamay mo lang yung katawan mo, yung mga dumi niyan hindi mo natatanggal. But pag ginagamit mo to, pansin mo yung mga libag natatanggal yan. And syempre, pag nagkakalibag yung katawan mo, dyan ka nagkaka-skin diseases minsan. And kaya that's why importante to. And mapapansin mo marami kang matatanggal dyan sa balat mo. Yung mga dead skin cell, mas madali mo siyang matatanggal. Kaya yung bagong layer ng skin, mas nalalabas mo siya and mas gumaganda yung balat mo. And that's our video for today, guys. I hope may natutunan ka sa video natin. Kung meron, give us a like. Kung may question ka, mag-comment ka na din and share mo to sa mga friends mo. And kung di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na ngayon para mas maging updated ka sa mga video pa natin. And yun lang for today, guys. See you next time. Bye!